Magandang gabi po mga kababayan. Ngayon po, ito na namang pag-uusapan natin ay proof ito, pruweba ito uli ng kawalan ng hustisya dito sa atin or kapalpakan ng justice system dito sa bansa natin. Alin po ang tinutukoy ko? Tinutukoy ko po mga kababayan itong pagkaka-acquit kay Jinggoy Estrada doon sa plunder case niya na magkano ba yung amount involved doon? 187 million. Ano pa yan nung was it 2014 panahon ni Noynoy Aquino na 'di ba sabay-sabay silang nakasuhan noon, si Bong Revilla tapos si Enrile, nakulong sila Kaso, pati si Gloria Arroyo nakulong. Kaso, nung magpalit po ang administrasyon, naging Duterte administration di ba pinalabas sila lahat? Pati si Gloria. Kaya siguro ko, isang malaking utang na loob ni Gloria Arroyo yan kay Duterte. Kaya, ano sila ngayon? Sanggang dikit. Then ito naman pong si Bong Revilla at saka si Jinggoy Estrada na ito nga po nakabalik sa politika. Ano masasabi natin dyan mga kababayan? Kayo, ano masasabi nyo dito sa politika natin? Di ba sobrang bulok? Alam nyo, dito sa atin walang delikadesa ang mga politiko dito Well, hindi naman natin nilalahat. Mayroon din namang kahit papano, mayroon namang matino siguro dyan. Hindi lang natin nakikita. Pero ang very visible talaga, itong mga corrupt, mga pagnanakaw, mga pero, itong si Jinggoy Estrada, nagkaroon siya ng bribery case na kinu-question nga ni Jinggoy. Bakit daw siya mayroong kasong bribery? Direct saka indirect. Wala siyang alam. At ito palang plunder case na ito kay Jinggoy. Sabi ni Jinggoy wala daw siyang alam. Hindi niya alam na nangyayari ito sa likod niya, na ang may gawa pala yung kanyang staff diyan sa Senado, yung wala na nga yata dito nakatira na yata sa abroad, siguro nga maraming nakulimbat, yung labayin ba yun? Ngayon Jinggoy Estrada, paano mo sinasabi na wala kang alam? Naniniwala ba tayo mga kababayan na walang alam si Jinggoy doon sa nangyayari sa likuran niya? Na siya pala ay tumatanggap ng mga pera, idinideposito sa bank account niya na hindi niya nalalaman? Abay, kung totoo yun, ang tindi naman itong staff niya na to. Sekretary ba yun o... Kung tutuusin, kung secretary man yun sa kanyang opisina dyan sa Senado, how come na masyado yatang powerful to the point na kaya nitong magdesisyon, sorry po, isipon ako. Kaya niyang magdesisyon para doon sa boss niya na isang senador. Hindi ba't napakadelikadong maselang bagay po ito? Kung totoo man although hindi tayo naniniwala, pero just for the sake of argument, kung ginagawa sorry, Diyos ko, kung ginagawa po ito dati ng isang
staff lamang ni Jinggoy, how come na hindi niya alam? Hindi siya nag-check, hindi siya nagmo-monitor ng mga activities sa opisina niya. Hindi po maliit na bagay ito na tatanggap ng napakalaking halaga ng pera, maidideposito sa bank account ng senador, pero hindi alam ng senador. Paano naman nangyayari yun? Di ba? Hindi ka ba nag-check ng iyong bank book na may nabawas ba, may dadagdag ba, at saka hindi basa-basang amount? Millions, 100 millions. Pero syempre po, hindi natin ito pinaniniwalaan. Napaka-imposible niya. Diyos ko, ano ba ito? Problema ko itong lalamunan ko. Siguro sa araw-araw na pagbablog, gas-gas na eh. May dugo na nga eh. Ngayon, since hindi natin ito pinapaniwalaan, ako hindi ko pinapaniwalaan yan. So stupid. Kasi kung nagagawa ito ng staff mo sa'yo, aba, ito tanga mo naman. Staff mo lang ang nagdidesisyon para sa kapalaran mo. Kasi kung ito man nangyari na tumatanggap ng pera yung staff, tapos dinideposito sa account mo, tumatanggap ng pera, malaking halaga, nagamit yung pangalan mo, hindi ba delikado ito sa pagkatao mo, sa reputasyon mo, at sa iyong political career? Everything about you, o yun na nga. Di ba, nakasuhan ka nga ng plunder. Na pwede kang makulong ng gano'n ba katagal? Mabambuhay yata eh. So, kung ito po ay nangyari, ayon sa sinasabi, sa palusot, okay, palusot ni Jinggoy, na hindi pinapaniwalaan ng mga tao, abay, napakatanga mo. Ano pinagagagawa mo na wala kang kaalam-alam na yung staff mo pala gumagawa na ng mga secret deals behind your back, in your name. Tapos ngayon na nagkabukingan, sasabihin mo na hindi mo alam. Come on! Ano yun yung sinasabi niya? Tell it to the Marines. Di ba mga kababayan? Palusot. Pero, ang isa na naman pong questionably dito, ay ito nga pong desisyon ng court na kung bakit napawalang sala sa plunder case itong si Estrada. Na nakulong na nga yan noong panahon ni Noynoy. Paano nangyari? Ano nangyari? Nang hindi naman daw guilty si Jinggoy. Tapos, kasi yung plunder case ay sobrang mabigat. Mas mabigat yung sentensya nun. Kaysa nga naman dito sa bagong kaso na ipinalit nila doon sa plunder case. Para wag naman siguro wag namang sabihin ng taong bayan na nilinis naman masyado si Jinggoy. Na in the first place, walang naniniwala dyan na talagang ano yan? Innocent with dirty hands. May pinagmanaan din naman yun. Yung tatay niya, di ba? So ngayon, dahil sa nangyaring ito na acquitted sa plunder case na habang buhay ang sentensya, tapos pinalitan ng mas magaan na 10 years, 15 years ang kulong, na napakadali naman pong yung sentensya na yan eh. Ang dali niya na
Mahokus-pokus na naman. Pwede naman magpakulong ng 1, 2 taon, and then good behavior, pwede balik ulit sa mainstream society. And then, pwede na naman siyang bumalik ulit sa politika. Alam nyo, itong mali dito sa atin sana po yung mga politiko o mga tao na may mga mabibigat na kaso, dapat po hindi yan kinu-qualify na tumakbo bilang sa kung anumang public position, government position. Lalo pang ganitong klaseng mga kaso, plunder, na nangyari nung ikaw ay government official. So, hindi man lang ito nangyari outside of politics, kundi within the politics. Nung ikaw ay nakaupo. So, mas lalo pong dapat, hindi po yan mabigyan ulit ng pagkakataon na tumakbo uli sa kahit anong posisyon. Kasi uulit-ulitin lang yan Nagawa minsan na naiwasan, hindi na convict, nakabalik ulit, o di, vicious cycle. Anong klaseng, alam nyo, paulit-ulit na lang po, ang dami na nating mga ebidensya na magpapatunay na ang ating justice system ay talagang walang kwenta. Walang kwenta. Ang hustisya natin dito ay para lang sa mga, lagi natin sinasabi, sa may pera, sa makoneksyon, sa sikat, sa politiko, sa artista. Pero yung isang matanda na nagnakaw ng isang basket na mangga, ikinulong. Mangga na siya naman nga yung nagtanim ng puno. Kaso naagaw sa kanya nung kapitbahay. Di syempre gusto namang matikman yung bunga ng kanyang pinaghirapan, namitas siya. Na walang paalam doon sa bagong may-ari. Nakulong. Pero itong nagnakaw ng hundreds of millions, na ngayon nga, mayroong mas malala, umabot na ng trilyon ang nananakaw. Pero, so unfair. There is so much injustice in this country. Kaya paano nyo sasabihin na, we have a functioning justice system? Ulol. Functioning kayo dyan. Kaya nga wala nang, kaya nga hindi nyo mapipigil na yung mga biktima ng ano yun? EJK, yung mga mass murders, hindi natin mapipigilan na humanap yan ng hustisya sa labas ng bansa. Hindi ko lang yung bakit yung naisip ko lang just right now yung pangyayari doon sa Maguindanao, yung Maguindanao Massacre. When was that? 2008 ba yun? Yung sino ba ito? Yung Ampatuan. Di ba namatay doon? 50 plus katao. Hindi kaya yun pwedeng dalhin sa ICC? Kasi hanggang ngayon di ba parang wala pang parang wala pang verdict yun. Nangamatay na yung akusado, pero parang wala namang hustisyang natanggap yung mga biktima. Ganyan po ang buhay dito sa atin. Saan ba natin yan namanak? Sa mga Kastila siguro. Puro palakasan ang nangyayari. Kaya, alam mo, tayong mga karaniwang mamamayan,
ang gawin na lang na, kasi parang hindi na, wala nang kaano-ano ito, hindi na natin mababago pa. Hindi na matitigilan ito, hindi na mapipigilan, talagang mangyayari at mangyayari. Hanggat ang mga politiko po na nakaupo dyan, yung mga gumagawa ng batas, ay sila mismo, lawmakers, lawbreakers. Talagang wala. So, ang dapat natin gawin, magpayaman din tayo. Magpayaman kayo. Nang sa ganun, pag kayo ay may nagkakaso na kayo ay naapi, hindi kayo basta-basta may tsupi. Dahil alam nila may kakayanan ka. Yun lang ang maganda rito. Tingnan mo si Manny Pacquiao. 'Di ba? Nung panahon na siya ay panahon ng kadugyutan. Yung talagang may tuturing natin na poorest of the poor. Siguro nakaranas din siya ng mga pambubuli, mga pangaapi. Pero ngayon, 'di ba? Yun po ang ibig ko sabihin. Para maiwasan tayo maapi, magsumikap tayo na tayo ay magkaroon nang sa ganon, hindi tayo basta-basta. Kasi pag nakitang wala kang pera, walang laman ng bulsa mo, imamanipula ka. Kahit inosente ka, ikaw yung magkukulong. Ganon po kasi ang buhay dito sa Pilipinas. Hindi ba? Pero itong si Jinggoy, parang, ako nagulat ako Wala kaabog-abog, biglang nagkaroon ng ganitong viral issue. Kamakailan lang bidang-bida siya dyan sa Senado, di ba? Nag-iimbestiga ng mga suspected culprits, criminals. Gusto pa niyang manuntok, minumura pa niya yung iniimbestigahan nila, di ba? Yung mga pulis noon sangkot sa, ano ba yan? Sangkot sa illegal drugs. During the plenary session kung makapagtanong para bang napakalinis niya, napakatino. Pero ito ngayon, siya ngayon ang inaresto ba yun? Nakakahiya. Alam nyo, kung ako ang politiko, halimbawa, if I were in Jinggoy Estrada's shoes, magtatago na ako. Magtatago na ako sa pinanggalingan ko. Hindi na ako lalabas, hindi na ako tatakbo pa uli, magkandidato pa. Kasi, kahit sabihin pa na, kagaya niyan, kunwari, wala kang inosente daw walang kasalanan, pero in the minds of the general public, hindi naman kasi pwedeng kwentuhan lang ang tao. Ang tao kasi may sariling bait, may sariling isip, may sariling pag-a-analyze, may sariling critical thinking. Kahit na para kang lumabas na walang kasalanan, para sa isip ng mga tao, it's the other way. Kaya kung ako, hindi na ako kahiyahiyaan naman. Ito po ang hindi maganda dito sa atin Kung sa ibang bansa ito, kung sa Japan, sa Amerika, ang ganitong klase kabigat na kaso, kusang nagre-resign, mga kababayan. Dahil sa delikadesa. Pero dito sa atin sa Pilipinas, my God, kahit na huling-huli na, nasintensyahan na nga, nakakawala pa. Nakakabalik pa rin sa, my God. Di ba mga kababayan, only in the Philippines. Ewan, anong klaseng lipunan meron tayo? Walang delikadesa po, walang kahihiyan, makapal ang mukha. Itong mga taong ganito. Sa ibang bansa na matitino, kusang magre-resign. Ito mo sa Japan, na chismis lang.
na chismis lang, pinag-usap-usapan na nakadispal ko ng pera ng people's money, yung isang government official, ni hindi nga niya pinagtanggol ang sarili niya, hindi siya nag-resign po siya para sa delikadesa na hindi naman niya nga ginawa. Kahit na may mga rumors lang, hindi man napatunayan. Ganun po sana dapat. Ewan ko ba, sa ibang bansa yung mga ganitong klase, mga prime minister na ikukulong eh. Mga senador na kukulong. Sa Amerika, sa Malaysia, kapitbahay natin. Halos hindi naman nagkakalayo ang itsura ng ano natin, ng pamumuhay at kultura. Pero kaya nilang magpakulong ng isang prime minister dahil sa plunder. Pero dito sa atin, my goodness, huling-huli na sa akto, nakakawala pa. Kasi sino mismo ang tumutulong makawala? Yung hustisya mismo, yung mga agents of justice. Walang pag-asa talaga. Ayun na lang po ang pwede nating gawin para hindi tayo maapi. Magsikap tayo. Magpayaman din tayo. Ganun lang po yun. Ganun ang sistema dito sa atin eh. Kailangan may pera ka. Kailangan may sinabi ka. Nang sa ganun eh, mangilig naman. Ano ba yun? Mangilag naman sa'yo. Hindi ka basta gagawing kuto. Tiris-tirisin ka, di ba? Di kuto. Tingin sa'yo kuto. Grapata. Ay, nako. Itong jinggoy na to. Ay, nako. Sana nga makulong yan. At marami pa yan. Marami yan sila eh. Kung talagang matino po ang justice system ng Pilipinas, kayong mga nandiyan dyan sa judiciary, prove it! Isa kayo sa napaghihinalaang nababayaran. Mga abogado, mga huwes, meron namang matitino. Kaso yung matitino nga naman kasi, yung hindi tumatanggap ng suhol, pinapatay. Pero, my goodness, pag tumanggap ka ng suhol at nabisto yan ng mga tao, para mo na rin pinatay ang sarili mo. Dahil sinira mo yung karakter mo, yung pagkatao mo, reputasyon mo. Ano pang dangal meron ka? Siguro mas maigi na mamatay ka na lang kaysa masira yung reputasyon mo, di ba? At least namatay kang malinis. You will serve as an inspiration. Kaysa naman, ang gara-gara nga ng bahay mo, ng sasakyan mo, mga damit mo, marami kang pera, nakapagbakasyon ka, pero galing sa mga suhol, na alam naman ng tao na yun ay suhol. Diba? Loss of dignity. Yan po isang pinaka pangit na mangyayari sa isang tao, yung mawalan ka ng dignidad, dignity, integrity, di ba? Yun lamang po mga kababayan. May sinabi ko, tama hindi? Okay. Thank you for watching and I would like to see you in my next vlog. Peace.